Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. At sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang araw din po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang Tambalang. Jairus Madlang Bayan. At Ares Gutierrez, kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Mga kababayan, ngayon po ulit ay Martes, ika-21 ng Abril taong 2026, magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO joins bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa Fair. CFO conducts migration talks on dual citizenship and partnerships with the Filipino diaspora. Nominations for the Presidential Awards for Filipino individuals and organizations is still open. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas was among the government agencies featured in the Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa Fair held recently in the cities of Tacloban and Coronadal. The event was specially organized for Filipinos who were repatriated from conflict-affected areas in the Middle East. President Bongbong Marcos was present in the Tacloban leg. The chief executive directly engaged with the fair's participants and highlighted government's coordinated efforts to ensure the safety of our OFWs. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
CFO, in partnership with the Lyceum of the Philippines University in Cavite, conducted the second session of this year's CFO Migration Talks, entitled Las Dugong Pinoy, Understanding Dual Citizenship and the Filipino Diaspora's Role as Partners in National Development. The forum gathered migration experts tackling different dimensions on dual citizenship and diaspora engagement. With over 300 participants comprised of the Filipino diaspora community, members from the academe, LGU representatives, and civil society organizations, this initiative is part of the agency's ongoing efforts to raise public awareness on migration and development-related issues, promote informed decision-making among policymakers, and strengthen engagement with the diaspora. CFO Undersecretary Maria Arlene S. Borja, in her speech, underscored the importance of strengthening political, economic, and cultural ties between overseas Filipinos, which comprises more than half of the over 10 million overseas Filipinos. She highlighted that despite the geographic distance, Filipinos abroad continue to actively contribute to nation building and democratic processes. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Nominations are still open for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. Nominations will be accepted until May 29, 2026 Philippine time. Please watch this short video for more details. From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIO was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIO honors contributions across 4 distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamana ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino, or Linkapil Award, honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIO by 7 presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIO are the real hearts behind the mission.
the men and women whose service embody the true spirit of the Presidential Awards. Visit the PAFIO website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided. Literal na mainit na Martes sa ating Opo. lahat. At lalo na sa iyo, Jairus, pinapawisan. Kaya nga po, Sir Ares, tagaktak ko po ang pawis ko, lalo na po papunta dito ng Quezon City. Kayo po ba, Sir Ares? Kamusta naman po? Balita ko po, Sir, nasa Bohol po kayo. Mainit po ba sa Bohol last week? Last week, nandun tayo sa Bohol at malakas ang signal ng Radyo Ng Pilipinas, Radyo Pilipinas, sa Bohol. opo. It's being carried by DYMR Radyo Opo, Pilipinas. makapunta nga rin pong Bohol. Pero talaga napakainit doon. Alam mo, nagmamaneho ko doon. Alam mo ba yung pinapawisan yung loob ng mata mo sa Opo. sobrang init. Grabe, Sir. Ganun din ngayon. Last week hanggang ngayon, patindi ng patindi yung init. In fact, sa Tuguegarao, sa Ilocos and Tuguegarao area, lumalampas na ng 40 ang heat index. Ay, grabe, Sir. No To po? the point na nag-declare na sila doon ng parang state of calamity kasi grabe na yung epekto ng init ng tagtuyot. Kaya mahalaga talaga, Sir Ares, na uminom po tayo palagi ng tubig. Oo. Stay hydrated. Stay hydrated. Na po. Umiwas sa umiwas sa. Mauso ang Pero heat alam stroke. mo, kung ikaw ay nakasubok mamuhay sa Middle East, Iba ang init po talaga, Sir, sa Middle hindi, East. parang pag nasanay ka sa init doon, iindahin mo lang yung init dito. Wala na sa iyo to, Sir. No po. Wala na. Oo nga po, Sir Ares. So, napakainit po talaga ngayon sa panahon po natin ngayon, no. At buti na nga lang din po nagkakaroon na ng kahit papaano, no, yung rollback sa gasolina ngayong mga panahon na to, no po. At least na iibsa naman po yung init ng ulo ng ating mga Oo. kababayan, Sir. Sana nga magtuloy-tuloy naman yung pag-stabilize nung Totoo presyo po, ng langis. Kasi parang namimiss na natin yung mamuhay ng mapayapa Kasi Kaya nga po, Sir. siyempre yung anxiety na mataas ang presyo ng langis, tapos yung pamasahe, Opo. tapos yung mga bilihin nagtataasan din. Tsaka, syempre, Sir, lalo na sa mga pamilya ng ating mga ng mga ating overseas Filipinos, OFWs na nandito sa Pilipinas, na patuloy pa rin po yung pangamba nila, no, sa kaligtasan, sa safety ng kanilang mga mahal sa buhay na nasa Middle East. So, ang CFO po palagi pong hiling ng ating ng CFO yung patuloy na kaligtasan ng ating mga kababayan na nasa Middle East hanggang ngayon, no po. Actually, patuloy, hindi tumitigil yung pamahalaan natin Opo. sa pag-asikaso nung kalagayan ng ating mga kababayan doon. Even kahit na ma-repatriate na po ng dapat ating nga nasa mga Pampanga kababayan. kayo, di ba? Opo, Sir. Dahil merong doon, yung Meron pong balik National manggagawa. Repatriation Network, Network. Sir. Opo. Oo. Ayun po. So, tuloy-tuloy yung mga programa, no? Pinipilit ng pamahalaan natin na wag pabayaan yung mga kababayan natin, lalo na yung mga na-repatriate. Opo, Sir Kasi Ares. Po. importante din na ma-reintegrate sila. Ako kasi nakita ko yung may mga kilala ko na bumalik na din dito. Opo. Pero hindi lahat successful ang reintegration nila. So ngayon, kumpara sa nung dati, no, medyo may structure na ngayon pagdating sa reintegration. Opo. Kaya tayo sa CFO, Sir Ares, no po, handang-handa tayo na tugunan ang pangangailangan ng ating mga overseas Pinoys, lalong-lalo na ang mga apektado sa ganitong krisis, no po. Sa aspeto ng paghahanda, lalo-lalo na sa mga migration-related programs and services, katuwang po natin po, katuwang po nating mga Pilipino ang CFO sa bawat proseso para maging handa po tayo. Actually, may kwento ko lang. Kasi Opo, ito sir. nahagip ko itong kwento last week nung nandun ako sa Bohol.
meron kaming kamag-anak. Yes po. Hindi niya alam na nagtrabaho ako sa CFO. Ay. Nagkikwento siya doon sa over dinner. Nagkikwento siya Tungkol po sa- na buti daw nakapag-attend siya ng seminar Yung sa seminar ng CFO. CFO. Kasi nag-asawa siya eh. Opo. Tapos punta na siya ng abroad. Ngayon, pinipilit niya na kailangan niyang magbukas ng bank account dahil yun daw ang turo ng CFO. Ay, ayan, di So, ba? parang ako naman, pangiti-ngiti ako doon, hindi niya alam na. Wala po siyang idea. No? Kaya malaking tulong talaga po yung paggabay ng ating ahensya no po, sa mga emigrants oo. natin, sir. At yun ang pag-uusapan natin Tama, ngayon dahil ano ang po. makakasama natin ngayon ay isa sa mga haligi ng Commission on Filipinos Overseas at siya mismo ang hepe ng aming Migrant Integration and Education Division. Ay. Siya ay walang iba kundi si Miss Ivy Miravalles. Magandang umaga, Miss Ivy. Ayun po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga kasi first interview sa inyo. Salamat Opo. sa pagkakataon. Welcome po, Miss Welcome po, Ivy, sa ma'am. Serbisyong CFO. Oo, sana hindi masyado mainit kung saan man kayo naroroon ngayon. Opo. Medyo malamig naman dito dahil may aircon dito sa studio. Opo. Pero no? paglabas namin mamaya ni Jairus, Iyon. bugbugan ng init. Sana po, Miss Ivy, sa CFO, hindi rin po masyadong mainit na po. Although alam natin Oo. na palagi tayong sumusunod doon po sa energy saving Ayan o. guidelines Yes, yes. na po. Tamo Oo. thermostat dito, 24. 24. 24, dapat 24 lang, di ba? Pero bago tayo tumungo sa ating paksa ngayong episode ng Serbisyong CFO, kilalanin muna natin, Yes, Jairus, sir. si Miss Ako? Ivy. Sino po ba si Miss Ivy Miravalles at paano po ba kayo napadpad sa Commission on Filipinos Overseas? Napakahabang kwento. Sige po. Parang tayo nito no, yung history ng 25 years ko with CFO. 25 25 years. years. Oo, nagsimula ito kasi ang aking ama ay isang OFW din. Alam nyo, nasa high school, college pa lang ako. Tumutulong na ako dun sa mga kababayan natin nasa ibang bansa na pinauuwi, napauwi. Tatawagan ako ng tatay ko para sunduin. May problema ito, samahan mo, ganyan siya. So, nagising sa akin yung konsepto ng pangingibang bansa. Opo. Oo. Kaya lang, yung dugo at pusong serbisyo, CFO ang gumising noon. Oo. So, Sa makatuwid, simula pa lang, exposed na ako sa migration issues, Talagang passion po. passion. Saka yun So, ang buhay. ang nasa Opo. isip lang natin noon kasi pag migration, DFA lang. Yes, ma'am. So, nung pumunta ako dito, akala ko DFA ako nag-exam. Kasi noon nakalagay, Commission on Filipinos Overseas under ng Department of Foreign Affairs. Iyan siya. Pati sa calling card nila, yun ang nakalagay. Opo. So, exam ako, ginalingan ko. Kahit late ako. No, ako lang ang pumasa, ako lang umabot ng interview. Pagdating dun sa executive director, CFO na binabanggit, sir, hindi ba ito DFA? Ayun tayo ngayon. So, late, hindi naman ako nagkamali. Siguro dito talaga ako nilagay ng tadhana kasi may kulang dun sa dugo at puso. Serbisyo. Pero Iyon ang binigay sa aking ganun orientasyon. din ng naman CFO. para rin kayong diplomat dahil ang mga kaharap Opo. nyo rin ay mga Oo. mga Pilipinong nasa ibang bansa o papunta sa ibang Yes. bansa, di ba, ma'am? Oo. At grabe po, no, Miss Ivy, 25 years na po kayong nasa CFO. Kaya, Huwag ka masyado maingay, kalahati na ng taon ng buhay ko yan. sorry po. Baka may makarinig. Pakidisregard po sa ating mga tagapakinig na po. Pero 25 years of experience po. Alam mo, at magagandang kwento. alam mo, Opo. ma'am, very rare na ngayon yung tumatagal ng ganyan no, sa gobyerno. Kasi sa dami ng naging may maraming oportunidad, no? Buti hindi kayo nahila ng mag-abroad. Hindi. Siguro na rin dahil sa kapit sa atin ng
pagtawag ng serbisyo. Opo, ayun No? po. So we found parang happiness in extending quality service to our constituents. Yes. Mula noon hanggang ngayon. So syempre kapag nagbabago yung leader, nagbabago yung direction, and we're just very lucky and blessed kasi yung mga leaders natin, katulad ni Sec Ang, is pointing us to the right direction, Yes po. Opo. which is improving and improving ng ating mga services. Ayun po. Miss Ivy, kayo po ang hepe o chief ng Migrant Integration and Education Division o MIED ng CFO. Miss Ivy, pwede pa po ba naming malaman ano po ba ang ginagawa MIED. talaga ng MIED no po ng Okay. CFO? So I'd like to say na instead of chief, tagapangalaga, no? O Tagapangalaga. ate na lang, wag na nanay, ng Migrant Integration and Education Division, no? Ang aming unit is just one of the many other units of the Commission on Filipinos Overseas. Opo. Ang MIED stands for Migrant Integration and Education Division. Nandito yung mga services ng commission ng frontline. We implement pre-departure program na mandatory, services then to help Filipino migrating to other countries. Ang isang ginagawa namin dito na very important is to, katulad ng sinabi ni Sir Ares kanina, tinuturuan namin maging empowered yung mga Filipinos in intermarriage. Na sabi Opo. namin, open your own account, you can find job, save for yourself, ganyan. So, kasama yan doon sa aming ginagawang mandatory pre-departure program and services. Ito yung mga PIDOS, kung tawagin natin, for those 20 to 59 years old. Meron din tayong youth na session, that's for the peer counseling program, and of course yung ating marriage migrants na session, ito yung counseling program for those Filipino marrying foreign nationals and former Filipino citizen. Why do we have to do this? Alam kasi natin na ang pangingibang bayan requires preparation practically, psychologically, no? Lahat na, yung social Opo. and emotional readiness ng tao dapat nandyan. Yun ang isa sa aming trabaho sa frontline service. Pero ito po bang ito po bang itong mga PIDOS na ginagawa, itong counseling, ito po ba ay requirement o mandatory para sa mga pupunta sa abroad? Oo, mandatory po ito. No, required talaga siya, and we have very strong laws requiring us. For example, yung guidance and counseling program, it is indicated in the anti-human trafficking law, anti-mail order spouse law, and it's even written dun sa departure formality guidelines na ini-issue ng Department of Justice. So we have all the tawag dito legal basis for conducting the mandatory program. Opo. Ayun po. Speaking of PIDOS po, Miss Ivy, syempre po, sa kasalukuyan po kasi, syempre, kinakaharap po natin yung krisis po no, sa ating enerhiya. Kaya po tayo naglabas din po at patuloy na sumusunod doon po sa energy saving guidelines ng Malacanang. No po. Mayroon po ba tayong mga measures, Miss Ivy? Dahil po, usually po kasi ang PIDOS ay isinasagawa po on-site na po o physically. Pero ngayon po meron tayong mga energy saving guidelines. Ano po ba ang naging hakbang ng CFO para i-align po ang ating PIDOS at iba pang mga serbisyo para makatipid ng enerhiya? Alam mo, bago pa man nagkaroon ng krisis na ganito, Opo. nagsimula ito nung pandemic, all our programs sa frontline and services migrated online. Nung nag-relax na after the pandemic, we went on site again kasi merong mga tayong constituent na they prefer to talk to the officer personally. May mga tanong yan, lalo na yung mga kaedad namin ni Sir Ares, mas gusto namin yung diretsong tanong, diretsong sagot. So may ganun tayong mga kababayan. So we open both online and on-site. Pero dahil dito sa MC na nilabas, no, kailangan talaga nating tumulong sa gobyerno natin kung paano mapaigting ang pagtitipid, no? Opo. We
under the leadership of Secretary Ang, he instructed us, division heads, na as much as possible to make our work available online also. So sa aking unit, meron na tayong online pero pinadagdagan niya. We had huge adjustments eh. Pinadagdagan niya ng sessions, dinagdagan niya ng slots, dinagdagan niya ng verifier. Ito ay para ma-encourage ang constituents natin to maximize the use of online services. Kasi may on-site eh. Siyempre, takpo sa on-site. Pag sarado na yung online. So sabi niya, buksan nyo lahat, tamihan nyo lahat. So people can choose online services. Tama nga naman yon. Kasi kung ang ating service pag online, talagang no physical transaction pong- talaga opo. yan. So imagine mo with this situation, hindi ka nalalabas para mamasahe. Hindi ka na magpapagas. Hindi ka na maiinitan. So you can receive your digital certificate sa bahay mo mismo Opo. through email. So yan yung meron tayong importanteng pagbabago ngayon. We made the online services more accessible at more number of people can access it. Yun ang ating strategy in the frontline service. Also, the management agreed to implement the work from home arrangement every Friday. So Monday to Thursday, we're working on site. Pero pag Friday, we're still working, pero online. Again, to encourage the constituents to maximize the use of online services. Yung dati nating one session lang sa Friday, ginawa naming 4. So malaking Dumami adjustments po. yun. Dumami. Oo, para hindi na nila kailangan lumabas ng bahay nila. Opo. We also been very, kailangan natin ng wisdom to decipher which activities we implement outside are talagang have to be implemented physically or hindi. Kasi we also have the community education program. Ito yung parang grassroots nating visit eh. Pero ngayon sa sitwasyon na to, we agreed to do some part online. Opo. So, pwede naman. May mga, like today or tomorrow yata, may mga LGU na bibigyan natin ng orientation through community education program ng ating team for, I think, Bohol ba ito or Bacolod. Pero So, yun pwede. pong ma'am, yung, kasi di ba meron po ang CFO na mga extension offices. Yun po bang mga services ng opisina natin dyan sa Pasay City ay available din po ba yan sa extension Yes. offices? Opo. Whatever we do here, available sa extension offices also. So when we increase the slots, kasama sila doon. So siya, automatic siya. So we met about it and we actually launched the changes, the adjustments last April 13. Opo. Kailan lang? Ongoing na siya. Ngayon, ay, Kumusta sige- naman po ma'am yung reception doon sa ginawang changes? Kasi syempre Opo. po, every time may changes, may reaction yan eh. Kaya nga po. So far sa feedback, kasi we're monitoring it also, wala namang negative na feedback. In fact, nakikita namin na mas dumadami nga yung nag-access online na. So siguro given the opportunity to promote it more, mas magagamit ng constituents ng CFO yun. Kadalasan po ba, Ma'am Ivy, kung pwede po naming malaman ni Sir Ares, gaano po ba kadami usually ang ating immigrants na binibigyan ng serbisyo sa PIDOS, sa guidance counseling program? During Opo. peak season, talagang combine all, siguro we can have 300 to 400 Opo. na daily yan. Max, kung talagang max. May mga panahon naman na hindi ganun karami, 150, 200. Depende kung halimbawa maraming factors yan eh. Kung the visa issuance, mabilis sa country na yon sa panahon po. na to. Tapos meron ding mga cases na mga nakapending na matagal na visa, biglang nilabas yung mga decisions nila. Ibig sabihin po, Ma'am Ivy, prerogative po, no? O nasa ating mga
constituents kung sila po ay mag-undergo ng online o on-site PIDOS. Yes. Tama po ba? It's a siya, decision ng ating constituent. Opo. Kasi hindi natin pwede i-impose kaagad na online lang, walang on-site. Kasi sabi ko nga, meron tayong mga kababayan who preferred to come to the CFO personally. Opo. Kasi gusto nila, siguro they have an impression sa kultura na kailangan matapos ko to ngayon, kailangan kaharap ko na yung kausap ko, yun na. So, kaya we still have to offer the on-site. But what we're doing is increase the slots and classes online to encourage them para dun sa mga may kakayanan o kagustuhan na mag-online. May possibility po ba na magkaroon tayo ng weekend na frontline services? Sa ngayon, our statistics does not require naman. So we have enough classes open and we have enough slots for each classes. So minsan nga, halimbawa Japan, dalawa lang kausap mo. Minsan nga Canada, 15 katao lang across offices na yon. So medyo i-balance din natin kasi alam nyo, syempre ang pagsiservisyo ay napaka-importante pero the mental health then of the frontliners has to be considered kasi medyo mahirap ang service ng online. Opo. Parang madali lang pero hindi. Oo. Yung every day, every hour, you're facing the internet, you're awaiting for the response of the constituent, no? And maraming challenges. So we have to have the weekend naman for them. But if there's a need, we're open to that. Kaya saludo po tayo sa ating mga counselors, sa ating mga officers sa frontline service ng CFO, Sir Ares. Kung Dahil, wala pa ngang online, nag-ano pa yung mga yan eh. Kahit bagyo eh. opo, grabe po yung ating mga counselors na po. Actually, Jairus, sa CFO ko lang narinig yung dati, matagal-tagal din ako sa gobyerno, sa ibang Opo. ahensya. Pagka sinabing walang pasok, tuwan-tuwa. Pero sa Pero CFO pag sa narinig, CFO, sa CFO narinig ko, Ay, walang ganun. pasok, paano yung mga Opo. paano yung Yes, yes. seminar bukas? Kaya sir, Oo, mas totoo yun. poproblemahin po yung ating Diba? services. Parang Opo. ibang iba Kasi yung sabi nga kultura. ni Secretary Klink, we must not, we must adjust to them. Hindi sila yung mag-a-adjust sa atin. Opo. Referring to the constituents. No? Ma'am, Para sa bayan talaga. Doon naman po ma'am sa sa mga clients natin diyan. Ano po yung pinakamaraming ano pong lugar yung pinakamaraming clients niyo? Opo. The top destination pa rin until now is US. Para sa ating marriage migrants and the immigrants na or immigrant visa holders. Top destination the US. Oo, yung nakwento ko US, kanina opo. sa US yun sila. US din siya. Oh, US ma'am. Opo. Tuwan-tuwa siya talaga ma'am na na nakapag-attend siya ng seminar sa CFO dahil Malaki po talaga dahil tulong. pinipilit daw nung asawa niya na di niya kailangan ng open ng bank account. Ang sasagot daw niya, sabi sa akin sa CFO, kailangan ko mag-open ng bank account. Opo. Empowerment yun. Buti diba? na lang daw nag-attend siya. Sabi mo sa kanya, hi. Sige ma'am, makakarating. Miss Ivy, isingit lang din po namin ni Sir Ares. Syempre po, bukod po syempre sa paghanda sa ating mga Filipino immigrants, ang MIED po, ang Migrant Integration and Education Division din po, ang pinaka-responsable para po sa paglaban sa human trafficking, no po, itong ating mga anti-human trafficking initiatives ng ating komisyon, no po. At andyan po yung ating hotline, no po, yung 1343 action line, no po. Miss Ivy, gusto lang po sana naming matanong po, lalo na ngayon po, ang dami po kasing nabibiktima ng mga fake job recruitments, no po. Kung ano po ba yung ginagawang aksyon ng CFO para masolusyonan po ito? Mabuti na tanong mo yan, no? Opo. Kasi marami akong warning ngayon, araw tungkol dyan. But I'd like to stress, no, ang trabaho ng MIED also is about welfare of migrants. Bukod sa pinaprepare namin sila, we'll try to look after their welfare kahit nasa overseas na. Opo. Kasi ang katwiran namin, once integrated o once maayos ang
integration ng migrant, eventually mas mataas yung diaspora engagement. Yes. Opo. Kasi syempre, problemado sila, paano pa sila makakaisip ng national development? Oo nga. Kaya nga po. Pero kung guided sila, they reach their goal or destination nila na maayos, it's very easy for them to be reminded na go back naman to your homeland or remember naman your homeland. So yun yung cue doon kaya kami very particular sa welfare ng migrants. Opo. Ngayon, ang 1343 plays a very big role for that. Kasi unang-una, ang CFO ang nagmamanage niyan. Opo. In our capacity as the head tayo ng nag-iisang very successful na committee. Baka madagdagan na rin ng Interagency Council Against Trafficking, yung Advocacy Communications Committee. Opo. So, very successful yan kasi maraming activities na nagawa dyan. No? Mainly, it's about educating the public about human trafficking and other related na illegal activities. So, isa sa mga trabaho ng CFO is to manage the cases. So, tatawag using the 1343 action line, mag-email, or mag-Facebook, or for international calls, pwede yung Teambo ng PLDT. Opo. Mag-download sila ng application and then they can access 1343 there for free. So, they report cases to us. So, dito, marami ng mga breakthrough cases na iba't ibang modus na nagsamila sa 1343 report. For example, bago yung pinaka-recent, sa CFO, madaming report ng forced scamming. Opo. It's a modern day slavery. Papasok dyan yung forced labor Ang ginagawa nila nung nawala ang Pogo, nagre-recruit sila ng mga tao from Southeast Asia. Dinadala nila dun sa mga other Southeast Asian country. Kinukulong yan habang pinipilit na mang scam Opo. o mang fraud. So ang daming mga na-repatriate and na-rescue niyan through the calls from 1343 action line of the survivor or victim or if they're their family nagre-report. So bukod sa nagre-receive tayo ng call, we also help out in the repatriation. Opo. So dito nagsimula yan. Ngayon, ang isang malaking move ng CFO at ng DOJ, nag-pilot tayo na hinanap namin yung lugar na maraming victim at nag-pilot tayo ng Barangay Ayakat doon to educate the LGU na ito ang problema nyo ngayon ng illegal na recruitment and trafficking, yung forced scamming. Ngayon, lumalabas itong panibago, mga kababayan. Makinig po kayo. Huwag po kayong tatanggap ng offer ng employment using a tourist visa. Oo. Kasi yan ang ginagamit nila. Nag-i-invite sila na may work using tourist visa. Kunwari, dadaling ka from Manila to Thailand. So, pagdating mo sa Thailand, may undisclosed country na padadala ka. Pagdating mo dun sa country na hindi mo alam na pinagdalhan sa'yo, gagawin ka palang military personnel. So Opo. you will fight their war. Papasok ka doon. Ang delikado doon ay sino ba yung unang-unang pwedeng mawala? Yung may training o wala? Siyempre. Yung hindi pamilyar sa kultura at sa environment ng area? Opo. O yung pamilyar? So, wag po natin dalhin ang gera ng iba sa ating pamilya. Yun ang isa pong tandaan ninyo. Kasi yan po ang ginagamit ngayon na modus ng mga trafficker and illegal recruiter. So usually nakakita sila online. Yung iba naman kakilala, kamag-anak, yung iba naman even in the law enforcement, no? So we have reports na may mga ganong problema. No? Hindi naman yung ating na nagpapanggap ika nga na sila ay from authorities. Opo. So, yun ang unfortunate doon madaling maniwala ang Pilipino, Oo nga. lalo na kung sila ay nangangailangan talaga. Miss Ivy, medyo pinandidilata na kami ng mata ng aming producer dito. So, ma'am, siguro kailangan natin mag-set ng part 2 dyan. Yes Kasi po. maraming pwede pa tayo i-discuss kay Miss Opo, Sir Ivy. Alice, Miss Ivy. So, ipapaschedule na lang natin ang part 2 ni Miss Ivy. Maraming Parang salamat nabitin po, naman Ma'am ako. Ivy, sa inyong oras
At Maraming- magkita-kita po tayo uli dyan sa opisina. Maraming salamat po, Miss Maraming Ivy. salamat din sa inyong pag-imbita. Sa susunod po muli. Sige po, ma'am. Ayusin natin yung part 2 ninyo, ma'am. Ayan po. Okay, salamat. At yan po si Miss Ivy Miravalles, ang hepe ng Migrant Integration and Education Division ng CFO. Salamat po sa pagpapaalala na narito pa rin ang ating pamahalaan upang alalayan ang ating mga kababayan saan man sa mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At bago po tayo magtapos, ay binabati po, nais lang po naming batiin ang lungsod ng Malabon na nagdiriwang ngayon ng ika-25 anibersaryo ng kanilang cityhood. Kung may mga balikbayan po, mga overseas Filipinos na naghahanap ng pasalubong, mamaya po bubuksan ang kanilang pasalubong and visitor center sa Fisher Mall sa Dagatan. Opo, May Fisher masarap. Mall pala doon. Opo, masarap po ang pansit Malabon, Sir Ares. Hindi lang, may Hindi kare-kare lang doon, po. Ah. may crispy pata. Pupunta po ako mamaya. Mamaya sir. yayain natin to sila, Step. Opo. At nagdaan na naman po ang isang episode ng ating programa para sa ating mga overseas Pinoys. At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon, at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin nating mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan man sa mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyo publiko. CFO kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito po ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.